Si Robin Padilla tol ay isa sa mga pinakakilalang bad boy ng pelikulang Pilipino noong dekada 90. Isang pangalang iniuugnay sa tapang, pagiging rebellious, lakas ng karisma at matigas na imahe sa harap ng kamera at maging sa totoong buhay. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging kontrobersyal na action star, dumating ang yugto sa kanyang buhay na tuluyang nagbago sa kanyang pananaw at pagkatao. Habang siya ay nakapiit kaugnay ng kasong iligal na armas noong kalagitnaan ng dekada 90, doon niya nakilala ang katuruan ng Islam. Nag-aral siya nito at tuluyang nagpa-convert bilang isang Muslim na tumanggap ng pangalang Abdul Aziz. Sa panahong yon, hindi pa alam ni Robin na ang kanyang bagong pananampalataya at katanyagan ay magiging susi pala sa isang di pangkaraniwang misyon, ang maging tulay sa pagitan ng gobyerno at ng mga armadong rebelde sa Mindanao. Taong 2000, unti-unti nang lumalala ang insurgency sa Mindanao at nakilala ang grupong Abu Sayyaf sa madugong mga pagdukot at karahasan. Dito nakatakdang masubok ang bagong pananampalataya at tapang ni Robin Padilla bilang isang taong handang mamagitan para sa kapayapaan. Sa lakas ng kanyang karisma, kahit ang mga bandido o terorista ay hinahangaan siya at tanging siya lamang ang pinagkakatiwalaan nila, na umabot sa puntong kung hindi nila siya makikita at makakausap personal, pupugutan nila ng ulo ang mga lalaking nabihag. Malaking tulong may bibigay natin ni Brother Robin Padilla sa paglaya po ng mga hostage nito. Ngayon po, sa amin, pag hindi napunta dito si Brother Robin Padilla, talagang po magkakaroon ng malaking problema dahil wala na kami kikilalanin na malibang kay sa Brother Robin Padilla. Noong March 20, 2000, bumulaga sa mga headline ang malagim na balita mula sa Basilan. Mahigit 50 sibilyan, kabilang ang mga estudyante, guro at isang paring Katoliko na si Father Ruel Gallardo ang dinukot ng Abu Sayyaf mula sa dalawang paaralan sa bayan ng Sumisip. Isa itong hostage crisis na nagpagalit at nagpagimbal sa buong bansa. Nagtago ang mga rebelde o bandido sa masukal na kabundukan ng Basilan, bitbit ang kanilang mga bihag. Pagkaraan ng ilang linggo, nagbanta ang Abu Sayyaf na papatayin o pupugutan ang mga lalaking bihag, kabilang ang pari, kung hindi matutugunan ang kanilang mga kondisyon. Naglatag ang Abu Sayyaf ng ilang kahilingan mula sa supply ng bigas na 200 sako, pagkain at gamot hanggang sa pagpapalaya ng ilang kaanak nila na hawak ng isang vigilante group. Subalit may isa pang kakaibang kondisyon ang mga rebelde na ikinagulat ng marami. Humihiling sila na ang action star na si Robin Padilla ang ipadala ng gobyerno bilang kanilang punong negosyador. Wala na kasi silang iba pang pinagkakatiwalaan maliban lamang kay Robin Padilla na siyang bagong convert pa lang noon sa Islam. Ayon sa tagapagsalita ng Abu Sayyaf na si Abu Asmad Alayuddin, bibigyan nila ng 72 hours ang gobyerno upang payagan si Padilla na makipag-usap sa kanila. Kung hindi ay sisimulan na nila ang pagpaslang sa mga bihag at iimbitahan pa ang media upang saksihan ang kalupitan. Tumindig ang balahibo ng publiko sa ultimatum na ito. Mismong si Pangulong Joseph Erap Estrada ay nagalinlangan sa kakayahan ni Robin. Una itong tinanggihan ng Pangulo dahil sa tingin niya ay wala pang karanasan si Padilla sa ganitong klaseng krisis at delikado ang sitwasyon para isugal sa isang artista. Mas handa lamang siyang payagan si Robin Padilla bilang courier o bahagi ng panel, hindi bilang pangunahing negosyador. Samantala, hiniling muna ng Crisis Management Committee sa mga rebelde na magpakita ng goodwill gaya ng pagpapalaya sa ilang bata bago tuluyang pahintulutan na makasama si Robin Padilla sa negosasyon. Sa puntong ito, naging laman ng usap-usapan sa media at pamahalaan kung dapat bang payagan ang isang action star na pumasok sa gubat o kabundukan at makipag-usap sa kilabot na Abu Sayyaf. May mga tutol at nagbansag dito bilang isang tragicomedy na senaryo. Ngunit para sa iba na may maaaring ito ang pinakamainam na paraan para mailigtas ang mga bihag ng walang pagdanak ng dugo. Mismong si Senator Juan Ponce Enrile ay nagpahayag na kung si Padilla lang ang makakapagpigil sa napipintong massacre, mas mainam ito kaysa sa all-out war na inilunsad ni Erap laban sa mga rebelde.
Sa harap ng lumalakas na panawagang subukan ang Robin Factor, napilitang magbago ng isip ang Malacanang. Nagpa siya ang Malacanang na isama si Robin Padilla sa negotiating panel. Ilang oras bago sumapit ang takdang deadline ng Abu Sayyaf, nagpa siya si Pangulong Estrada na bigyan ng tsansa ang negosasyong gusto ng mga bandido. April 12, 2000, nagtungo at lumapag siya sa Basilan bilang bahagi ng team kahit binalaan na siya ng gobyerno sa peligro ng misyon. Dumating siya 21 hours bago ang deadline ng Abu Sayyaf. Sinalubong si Robin ng mga opisyal ng militar paglapag niya sa paliparan sa Basilan. Nakasuot si Robin ng tradisyonal na scarf at tila handa ang loob, dala ang bagong pananampalataya at dasal ng sambayanan. Anya pa, hindi dapat mag-away ang mga Kristiyano at Muslim, isang panawagang nagbigay pag-asa na baka nga mapaglapit niya ang dalawang panig. Sa parehong araw ng April 12, 2000, sa kampo ng Abu Sayyaf sa Mount Puno, Mahaji, hinarap ni Robin Padilla ang mga armadong rebelde sa kanilang kuta sa bundok. Kasama niya ang batikang mamamahayag na si Noli De Castro, mga taga-media, ilang opisyal at mga relihiyosong lider gaya ng mga ulama at bishops na tumulong sa pagdulog. Inilarawan ng mga ulat na naglakad si Robin papasok sa kampo na walang dalang armas. Tanging pananampalataya at tapang ang kanyang sandata. Sa harap ng matitigas na mukha ng mga bandido, tinawag niya silang mga kapatid sa Islam. Personal na nakiusap si Robin sa Abu Sayyaf na huwag saktan ang mga bihag. Ginamit niya ang wika ng kapayapaan sa Islam na bawal ang pagpatay sa mga inosente at sinabing pareho silang hindi dapat magdanak ng dugo ng kapwa Pilipino. Ilang oras din ang ginugol sa negosasyon kasabay ng pag-asang nagsusumamo ang mga pamilya ng hostages sa labas. At dito nga nasubok ang karisma ng isang action hero sa tunay na buhay. Nagbunga ang pagpunta ni Robin. Hindi itinuloy ng Abu Sayyaf ang banta nilang pagpaslang sa siyam na lalaking bihag na nakatakda sana nilang pugutan kinabukasan. Ayon sa ulat, nasagip ang buhay ng siyam na hostages dahil sa naging intervensyon ni Robin Padilla. Napakiusapan niyang ipagpaliban ng mga ekstremista ang kanilang ritual na pamumugot sa mga bihag bilang tanda ng goodwill. Dagdag pa rito, ilang araw matapos nito ay pinalaya ng Abu Sayyaf ang dalawa sa pinakabatang bihag na nasa edad 7 at 10 taong gulang na kapwa may sakit bilang pagpapakita na seryoso rin sila sa negosasyon. Hiningi ni Robin ang dalawang bata bilang regalo at wala namang pag-aatubiling ibinigay ito ng Abu Sayyaf bilang tanda umano ng brotherhood nila ni Robin. Sa negosasyong yon, isang bugso ng kaginhawaan ang naramdaman sa kampo ng gobyerno at ng mga pamilya ng mga bihag. Ipinakita ng mga pangyayaring ito na kahit pansamantala, nabawasan ang agarang banta sa mga bihag at nabigyan ng puwang ang negosasyon. Umani ng papuri si Robin Padilla sa agarang resulta ng kanyang pakikipag-usap. Mula sa ilang opisyal ng gobyerno at media hanggang sa mga karaniwang mamamayan, marami ang humanga sa kanyang tapang at malasakit. Isang artista na sumugal ng sariling buhay para sa kapakanan ng iba. Tinawag siyang action star na bayani at naging simbolo siya ng pagkakaisa ng Muslim at Kristiyano sa panahong yon. Para sa mga taga-Basilan, ang kanyang presensya roon ay nagdala ng panibagong pag-asa na posibleng malutas ang krisis sa mapayapang paraan. Bagamat naantala ang panganib, hindi pa rito nagwawakas ang drama sa Basilan. Nagpatuloy ang negosasyon sa mga sumunod na araw sa tulong ng mga opisyal ng gobyerno at iba pang religious mediators, habang si Robin ay nakilahok pa rin sa abot ng kanyang makakaya. Inilahad ng Abu Sayyaf ang ilan sa kanilang mga kahilingan, kabilang ang mga supply tulad ng bigas, pagkain at gamot. At kalaunan ay mas mabibigat na political demands gaya ng pagpapalaya sa ilang militanteng nakakulong. Humingi ang Abu Sayyaf ng napakalaking kapalit para pakawalan ang mga natitirang bihag. Gusto nilang makialam si Pangulong Joseph Estrada para mapalaya ang 5 Islamic extremists na nakakulong sa US at sa local jails. Pero sinabi ni Estrada na imposible yon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang dasal ng bansa na sana'y tuluyan ng mapalaya ang lahat sa mapayapang paraan. Samantala, ang pangalang Robin Padilla ay naging bahagi na rin ng propaganda ng Abu Sayyaf sa panahong yon. Dahil sa tagumpay ng kanyang pagdulog sa Basilan, maging sa sumunod na hostage crisis sa isla ng Jolo, ay binanggit na naman ng mga bandido ang pangalan ni Robin Padilla. Noong April 23, 2000, ilang linggo matapos ang negosasyon ni Robin Padilla sa Basilan, isang panibagong insidente ng kidnapping na naman ang naganap.
Sa pagkakataong ito ay sa Sipadan, Malaysia, kung saan 21 na dayuhang turista at trabahador ang dinukot at dinala ng Abu Sayyaf sa Jolo, Sulu. Habang nagugulantang ang daigdig sa international na hostage-taking na ito, kumalat ang balitang nais din daw ng Abu Sayyaf sa Jolo na si Robin Padilla ang kumausap sa kanila. Marahil ay nakita ng mga bandido ang atensyon at bigat na dala ng presensya ni Robin. Nagpunta nga si Robin Padilla sa Jolo, habang si Nur Miswari ang pangunahing negosyador ng gobyerno para sa foreign hostages. Subalit sa pagkakataong ito, naging tila komedya ang dating ng tagpo at hindi negosasyon ang agad na sumalubong sa kanya. Sa isang punto ay gusto ng mga bandido na si Robin Padilla lang ang kausapin. Pero nang makita siya ng mga ito sa Jolo, hindi seryosong usapan ang sumalubong, kundi hiling na makapagpakuha ng litrato kasama ang action star. Para bang sa mga mata ng mga bandidong ito, si Robin Padilla ay hindi kaaway, kundi isang celebrity idol na hinahangaan. Kalaunan, bumalik din si Robin sa Maynila habang ipinagpatuloy ng mga opisyal ang negosasyon. Ang Jolo o Sipadan hostage crisis ay tumagal pa ng ilang buwan at maraming bihag ang napalaya sa paglipas ng panahon sa gitna ng mga ulat tungkol sa ransom at iba pang back-channel arrangements. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging mapayapa ang wakas ng krisis sa Basilan. Pagsapit ng May 3, 2000, matapos ang mahigit isang buwang pagkakabihag, sumiklab ang engkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf at mga puwersa ng pamahalaang nagsasagawa ng rescue effort para sa natitirang bihag. Sa kaguluhan, nasawi si Father Roel Gallardo na kalaunang natagpuang may mga tama ng bala at palatandaan ng torture. Sa pool ang padre sa ulo, balikat at likod. Kasama rin sa nasawi at may palatandaan ng torture ang 3 bihag na guro at 5 bihag na estudyante. Tanda ng kalupitan ng bandidong grupo na hindi nagkatubiling idamay ang mga inosente sa huling sandali. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding pighati, lalo na sa simbahan at sa mga pamilya ng biktima. Subalit kinilala rin ang kabayanihan at martiryo ni Father Gallardo na piniling samahan ang kanyang mga kaibigan at mag-aaral hanggang sa huli. Kalaunan pa nga ay sinimulan ang proseso noong 2021 upang kilalanin siyang martir ng simbahan dahil sa sakripisyo niya. Para kay Robin Padilla, magkahalong tagumpay at lungkot ang naging bunga ng karanasang ito. Tagumpay dahil sa ilang yugto ng negosasyon ay naurong ang nakaambang pagpatay sa ilang bihag at may mga hostages na napalaya ng buhay. Sa kabuuan ng krisis, mahigit 30 bihag ang naisalba o nakalaya ng buhay ayon sa pinagsamang ulat sa iba't ibang petsa. Ngunit hindi naging ganap ang tagumpay sapagkat may mga bihag pa ring namatay sa huling yugto ng krisis. Matapos ang mga karanasang ito, unti-unting naglaho ang direktang ugnayan ni Robin Padilla sa Abu Sayyaf habang pinalakas ng gobyerno ang kampanya nitong pulbusin ang naturang grupo sa pamamagitan ng dahas. Taong 2001 hanggang 2002, sa ilalim ni Pangulong Gloria Arroyo, ipinagpatuloy ang mga opensiba laban sa Abu Sayyaf. Napatay sa mga operasyon ng ilan sa matataas na lider ng bandidong grupo at humina ito ng ilang panahon bagamat hindi ito tuluyang nabuwag. Samantala, si Robin Padilla ay nagpatuloy sa kanyang karir bilang artista at nanatiling naaalala dahil sa kanyang kakaibang papel sa negosasyon noong taong 2000. Ngayon, bagaman natigil na ang tuwirang papel ni Robin Padilla sa pakikipagharap sa Abu Sayyaf matapos ang 2000 hostage crisis, hindi natigil ang kanyang malasakit sa kapayapaan at sa mga isyong kinakaharap ng mga Muslim sa Mindanao. Sa katunayan, lalo pang tumibay ang kanyang boses bilang tagapagsalita ng pagkakaunawaan matapos ang karanasang yon. Muling nabaling ang atensyon ng publiko sa tinatawag na Mindanao Problem, ang matagal ng labanan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebeldeng Moro na naghahangad ng autonomiya o kalayaan. Nariyan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na patuloy na nakibakan noon kahit matapos ang peace agreement sa Moro National Liberation Front o MNLF noong 1996. Sa diwa ng pagpapanatili ng kapayapaan, aktibong nakiisa si Robin Padilla sa diskurso para sa kapayapaan sa Mindanao. Noong 2014 hanggang 2015, naging isa si Robin Padilla sa mga kilalang celebrity supporters ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL, ang batas na magbibigay daan sa isang mas malawak na Bangsamoro Autonomous Region kapalit ng armadong pakikibakan ng MILF.
Bagamat hindi pa politiko si Robin noon, ginamit niya ang kanyang plataforma bilang celebrity at bilang isang kilalang Muslim upang himukin ang suporta para sa BBL. Sa isang panayam sa radyo noong April 2015, buong tapang niyang inamin na napakasakit para sa kanya ang sumuporta sa BBL, pero ginagawa niya ito alang-alang sa kapayapaan. Ipinaliwanag niya na bagamat may agam-agam siya, lalo na sa bilyong-bilyong pondong kakailanganin at sa pangambang mauwi lang ito sa bulsa ng mga traditional politicians, pabor pa rin siya sa BBL dahil ito ang pagkakataon para sa kapayapaan sa Mindanao. Nakipagtalo rin siya sa ilang kilalang mambabatas na tutol sa BBL. Nang pangunahan ng ilang politiko ang pagtutol matapos ang madugong mamasapanong incident noong 2015, diretsong sinabi ni Robin na dapat pag-aralan muna ang kasaysayan bago husgahan ang MILF. Sabay diin na ang BBL ay oportunidad para sa kapayapaan at hindi dapat sayangin ito. Dahil dito, naging laman ng balita si Robin Padilla bilang tagapagtanggol ng prosesong pangkapayapaan, kapiling ng mga peace advocates at ng mga leader Muslim. Tumulong din siya sa kampanyang All for Peace, Peace for All na pinangunahan ng nooy ARMM Governor Mujib Hataman at aktibong nanawagan sa publiko na unawain ang layunin ng BBL. Hindi man naipasa ang orihinal na BBL sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, nagpatuloy si Robin Padilla sa pagsuporta ng Bangsamoro Peace Process hanggang sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2018, nang maisabatas ang Bangsamoro Organic Law o BOL na naging batayan ng BARMM, kabilang si Robin sa mga sumuporta rito at dumalo pa sa ceremonial signing. Kalaunan, kinilala siya ng Bangsamoro Parliament sa Resolution number 249 year 2022 kung saan sinabi na bago pa man siya kumandidato ay isa na siyang champion of peace at masugid na taga-suporta ng peace process sa Mindanao. Patunay na hindi nakalimutan ng Bangsamoro ang kanyang ambag at malasakit. Bukod sa usaping Moro, naging aktibo rin si Robin Padilla sa iba pang issue ng insurgency. Nang maluklok sa pwesto si Pangulong Duterte noong 2016 at buksan ang usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista o CPP-NPA, unay sumuporta rin si Robin dito. Ngunit nang magkalabuan ang peace talks, siya'y nanawagan sa mga NPA na sumuko na lamang at makipagtulungan sa pamahalaan. Tulad ng kanyang pagiging bukas palad sa pakikipag-usap sa mga Moro, naniwala rin si Robin sa rehabilitasyon at reintegration ang nararapat para sa mga naliligaw ng landas kaysa magpatayan ng walang katapusan. Dito rin pumapasok ang kanyang pagiging miyembro ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ginamit niya ang kanyang boses upang kumbinsihin ang mga rebelde na may naghihintay na tulong at bagong buhay kapag sila'y nagbalik loob sa gobyerno. Bagamat umani ito ng batikos mula sa ilang sektor na pro-peace talks, ipinakita ni Robin Padilla ang isang aspeto ng kanyang paniniwala, ang paghahari ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtigil sa karahasan, mapamindanao man o sa ibang sulok ng bansa. Sa inyong opinyon tol, ano kaya ang mangyayari kung hindi pinayagan si Robin Padilla para sa pakikipagnegosasyon? Mas marami kaya ang namatay? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Robin, papasok ka ba sa kampo ng mga armado para iligtas ang iba? Sa tingin nyo, bakit si Robin Padilla lang ang pinagkatiwalaan ng Abu Sayyaf at maituturing bang kabayanihan ang ginawa niya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.